Hi guys, welcome to Phil and Couple Junior channel. And this video, I'm going to share my timeline to you guys and sa mga question dun sa aking YouTube channel na gusto kong sagutin dahil super importante niya kaya ginawa ko siya ng video. So, let's start guys. And guys, ipapakita ko sa inyo ang aking K1 visa or also known as fiancé visa timeline. So, unahin ko na yung question na ito. May nagtanong sa akin kung how long daw kami nag-wait ng application of K1 visa. So, from nag-submit kami to visa on hand, this one, 5 months and 2 days din yung tinagal niya. And tinatanong niya kung nag-DIY lang ba daw kami. So, hindi po kami nag-DIY. Meron po kaming agency. Pero, yung agency na yun, hindi naman super helpful. So, sa una lang sila, kasi sila yung parang nag-assist dun sa ibang mga requirements na ipapasa sa USCIS. And the rest, yung mga requirements ko sa pag-application ko, hindi sila nagbigay ng cleared na details about sa requirements doon sa interview ko at saka sa aking medical. So, mas okay din kung mag-DIY kayo. Kung magdi-DIY kayo guys, kasi mura lang siya and pwede kayong ito tips, pwede kayong follow ng mga page about K1 visa application or fiancé visa application. And doon, kapag nagtanong kayo doon, merong mga person doon na sumasagot. Katulad ko na na-experience din ito. Na-experience din yung pag-apply ng visa. And sasagutin nila yung mga tanong nyo guys doon sa page na yun. Or mag-message kayo guys. Malaking tulong yun dahil yun lang din yung ginawa ko before. And in addition of research sa YouTube and Google. So, ayan, sana nasagot yung mga tanong na yan. And, may nag-ask din sa akin ng question kung ilan daw yung pagitan na natanggap ko yung appointment sa interview ko at bago ko na-interview, kung ilang days daw yung inabot after ma-approve ang visa ko at kung kailan ako nakaalis. So, ito guys, yung appointment na yun guys, hindi ako nakatanggap ng appointment of interview, kundi kayo ang magsiset ng appointment nyo sa interview. Halimbawa, kung makikita nyo dito guys, itong case ready. Pag case ready na kayo guys, dyan, pwede na kayo pumasok doon sa portal at mag-set ng sarili nyo interview appointment. At kung nabayaran nyo na yung inyong visa application. Pero guys, normal lang doon na makikita mong slot unavailable kasi ibig sabihin nun, hindi pa sila nag-open ng new slot or nag-open sila at naubusan na kayo ng slot. Ganun lang siya. Kaya kailangan palagi nyo siyang i-open guys. Pero wag marami kasi minsan ibablock kayo ng page na yun kapag lagi nyo ino-open ang ino-open. Siguro 3 times a day at hindi sunod-sunod. Lagi nyo siyang i-open guys para makita nyo kung may available na slots. Kaya maganda na sumali kayo sa mga page guys kasi minsan nag-a-announce sila na uy, meron ng slot, ganto ganyan. At ma-aware kayo na may slots na pwede nyo i-open yung portal na yun para makapag-set kayo na schedule nyo for interview. So, ayun siya guys. Pero ito guys, huwag nyo siya pansinin kung wala siyang date dito. Wala akong date dito sa tatlong to kasi medyo hindi ko siya na-take note. Nakalimutan ko na siya. Pero pag case ready na kayo guys, ayan, pwede na kayo mag-set na appointment niyo. And may nagtanong din sa akin kung ilang beses na kami nagkita in person ni husband ko. So, nagkita kami twice. And guys, ang sabi ng iba, kahit naman daw hindi kayo nagkita, never kayo nagkita in person, basta meron kayong communication within 2 years, pwede na kayong mag-apply ng visa.
ng K1 visa or fiancé visa. Basta meron kayong communication within 2 years. Yun yung sabi ng iba. Pero kung may naka-experience sa inyo na na-denied dahil hindi sila nagkita in person ng kanyang fiancé, tas dinenied, pwede nyo ako i-correct dito guys sa comment section sa aking YouTube account. Pero yun lang yung sabi sa akin kasi sa mga GC guys. And tinatanong dito, what are things you do together? So, need ba daw sabihin lahat ng ginawa or pinuntahan nyo? O guys, sasagutin nyo yun kung ano yung ginawa ninyo ng mga nagkita kayo ng fiancé mo. Pero yung mga personal na bagay, kahit hindi mo nasabihin, and alam naman natin kung ano yung mga private things na yun na kahit hindi na natin i-share. Yung mga question na importanteng gusto kong gawa ng videos, and sana nasagot ko yung mga question nyo, and gusto nyo save to, tatanggalin ko lang yung mga nakalagay dyan na etc. And screenshot nyo yan guys para meron kayong information sa aking timeline. And so yun lang guys, thank you, sana nakatulong tong video na to. So yun lang guys, kung nagustuhan niyo ang video na ito, please like, share, and subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel for more K1 visa filing information, tips, and advice. Or kung may additional information kayo, please comment down below for para sa ibang tao na nangangailangan ng knowledge about sa K1 visa. And kung may question kayo, susubukan kayong sagutin sa abot na aking makakaya. Thank you!